So ayan mga pre 'no, bigyan po natin ito ng reaksyon itong, babala. Naku, may babala po si Pimentel 'no? Ano kayang, babala ito? So atin po itong, basahin mga pre 'no. Ayon dito kay Pimentel mga pre, o ayan, Pimentel nagbabala versus pagkaso ng walang matibay na ebidensya. So ito po 'no, atin po itong basahin. Pero siyempre bago po tayo magtuloy-tuloy, ayan kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman maging updated ka sa mga uploads natin. Ayan, so basahin po natin ito mga pre. May TikTok po tayo dyan, may Facebook, kompleto po yan. Ayan, so basahin po natin ito mga pre, no? Ayun po dito, nagbabala si dating Senate President Aquilino Coco Pimentel III sa mga piskal, yan laban sa paghahain ng kaso ng walang matibay na ebidensya at iginiit ang simpleng pagpasa ng isang panukalang batas upang maging ganap na batas ay hindi maaaring ituring na krimen. At ang pananagutan kung mayroon man ay dapat nakabatay sa ebidensyang may kaugnayan sa implementasyon. Kasi, yun nga mga pre, no? Ito po yung nangyayari sa panahon ni Digong, no? Kahit wala namang matibay na ebidensya, posible ka palang, makulong. Posible kang mabulok sa kulungan. Yun na nga, yung mga nangyari po kay Leila de Lima, gawan siya ng mga peking ebidensya. Wala silang makuhang matibay, kaya gawa na lang. Diba? Oh. Sabi nga ni Digong, sila nagtatanim ng ebidensya. Galing na rin yan sa bunganga niya. Ito, basahin pa po natin to mga pre, no? Oh. Sinabi ni Pimentel na ang mga paratang na pinapangalanan ang mga lider ng Kongreso, dating Senate President Chis Escudero at dating Speaker Ferdinand Martin J. Romualdez ay dapat suportado ng tiyak na uri ng ebidensya na magpapakita ng kanilang partisipasyon sa graft and corruption. At binigyang diin ng pagiging pinuno ng kapulungan sa oras na may pasa ang batas sa hindi otomatikong krimen. Kung natatandaan po natin, si Martin Romualdez ay walang ebidensya na nagtuturo sa kanya na siya ay sangkot sa mga katiwalian, mga pagnanakaw. Pero si Chis Escudero mga pre, may pag-amin. Meron siyang kapalpakan. Lalo na sa pagdating sa mga donasyon, so nung siya ay tumatakbo pa lang bilang senador, may pag-amin po na ang isang kontraktor nag-suporta sa kanya ng 30 million pesos. Bawal naman po yun. Ito, basahin pa po natin ito mga pre, no? Dahil ang simpleng pagpasa ng panukalang batas upang maging batas ay hindi maaaring ituring na krimen. Ani Pimentel sa panayam sa ANC News Channel na Beyond the Exchange na hino-host ni Rico Hozo noong linggo. Dapat higit pa roon, nasa implementasyon ng batas ang usapin. Ayun so yun lang po, no? Hindi ko naman hahabaan to na kinukumpara ko lang po yung ngayon at noon. No? Kasi sa panahon ni Digong, kahit wala pong malinaw na ebidensya, ikaw po ay posibleng makulong. Dahil nga, si Digong, binabypass po yung batas. Nilalaro yung batas. Binebend po yung batas sa panahon ni Digong. Diba? At totoo po yan mga pre, hindi po tayo nagbibiro lang dito. Oo, ang dami pong nakulong sa panahon ni Digong na wala naman talagang kasalanan. Diba? Oo, pagkalaban ka, kulong ka. Buti na lang, kay Trillanes hindi siya umubra mga pre. So kayo mga pre, anong inyong komento dito? Kayo po ba'y pabor? Comment nyo lang po inyong reaksyon, inyong mga opinion dito mga pre. Ayan. At eto na mga pre, no? Isunod po natin ang balitang ito. Eto na. Sino kaya yung lamang ngayon? Yung nagtatrabaho, yung tamad. Galing po ito sa GMA News mga pre ay dito, Marcos performance rating up. Sara Duterte down. Ayan So ibig sabihin,
bumagsak po yung ratings nitong si Sara Duterte. Habang si PBBM naman po ay tumataas. Kasi kita naman po natin kung sino yung nagtatrabaho ng tapat, kung sino yung nagtatrabaho para sa bayan, ano? Walang iba po, si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Siya lang naman po yung nakikita nating masipag na iniikot yung buong Pilipinas at tinitingnan kung ano yung sitwasyon sa ating bansa. Na, kung si PBBM nag-iikot sa Pilipinas, si Sara Duterte nag-iikot din sa buong mundo. Naglalakwat siya, wala tayong magawa doon. Trip ni Sara Duterte, travel eh. Kukontrahin mo, ordinaryong Pilipino ka, wala kang magagawa. Diba? Kaya ang gawin nyo na lang po, wag nyo na suportahan sa mga darating na eleksyon. Kahit sino pa po sa kanila. Mahirap eh. Buong pamilya, paturtur na lang sa ibang planeta. Diba? Sa ibang bansa. Habang ang taong bayan gutom. Diba? Mahal ang mga bilihin. Si PBBM tumutulong sa taong bayan. Si Sara dapat nandyan sa tabi ng Pangulo. Siya ay nakikipagtulungan. Pero wala eh. Wala tayong magagawa. Tamad. Tapos ang ginagawa, imbes na magtrabaho para sa bansa, ang ginagawa, nangampanya ng maaga. Sara Duterte tatakbo bilang... Tatakbo ba? Tatakbo. Siya kay tatakbo. Tatakbo. Iba kasi yung tatakbo sa tatakbo. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ay nako, hindi na nahiya. Hindi na po nahiya. Akala naman niya Oy, Sara Duterte, magtrabaho ka muna. Bago yung takbo-takbo na yan, ipakita mo na gumagalaw ka. Abay, galaw-galaw. Paano ka ibubuto ng mga Pilipino kung hindi ka naman nagtatrabaho? Hindi mo magampanan ang pagiging vice president mo. Abay, nangangarap ka pang maging presidente ng Pilipinas. Wala to si Sara Duterte talaga. Hindi nag-iisip. Akala naman niya kasi, porket, kala niya, kasi may issue sila kaya maingay yung pangalan Duterte. Pero, yung ingay na yan is negative para sa kanila. Sampal para sa kanila yan. Akala nila siguro natutuwa ang mga Pilipino sa mga pinaggagawa nila. Diba? Kinakahiya na kayo ng buong bansa, Sara Duterte. Mga DDS na lang yung natutuwa sa'yo. Kaya, nako, wag ka nang umasa na mananalo ka at susuportahan ka ng taong bayan. Diba? Kasi, mahirap po suportahan yung weak na vice president. Weak ka. Diba? Paano yan pag naging Pangulo ka? Ano gagawin mo? Around the world travel na. Diba? Kaya palakpakan po natin si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil tumaas po yung ratings ng ating mahal na Pangulo, mga pre, no? Si Sara Duterte, ano pa bang i-expect natin dyan? Bakit bagsak? Wala, tamad Diba? Paano tataas yung ratings ng isang tamad na politiko? Ano? Magtrabaho ka para tumaas yung ratings, para palakpakan ka naman ng mga Pilipino. Diba? Pero kasi wala Wala na kaming aasahan sa'yo. Diba? Davao City nga, napabayaan So kayo mga pre, anong inyong mga reaction dito? Anong inyong komento? Pa-comment po yan para naman po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon at opinion. Ayan. So hanggang dito lang muna yung ating video. Abangan nyo po yung susunod nating video. Magpapaalam po muna ako pansamantala. Ingat po kayo lahat. Magandang araw po sa inyo.